unravel the mystery. Yes, paano ba namin, tama, cartwheel siya. Yung akala mo yun na, hindi pa pala yun. Tapos yung akala mong na-solve na yung case, hindi pa pala siya. Yung akala mong ito, mali pala. Yung, kumbaga, pinapakita, yung sinasabi ni Zanjo na pinipigilin yung papakita pero may papakita mo content. So, pwede nating sabihin kung sobrang confused na si Detective Cortez sa case, even the viewers mararamdaman nila kung paano yung nararamdaman nila ng characters, kung ganong nakakalito yung kaso. Nice. Inspired by true events ba to, Tanya? Meron ka bang napanood na, I don't know, ano si? Oh. Hindi siya... Wag ganon, Sancho, ah. Ending daw, panaginip lang lahat. Wag naman ganon. Tanya? Actually, hindi yung kabuuan. Pero di ba, yung mga bits and pieces, medyo what if ganito, or nabasa mo sa news, di ba, yung mga ganyan. Tapos parang from there, meron kang nalalarong kwento. So, mga ganon. Pero yung general flow ng story, I would say bago. Right. Thank you. Alan, Alan, where are you? Ikaw na yung magtanong ng next. Paabot na lang po yung microphone kay Alan, please. Thank you. Hello po, congratulations everyone. Yung tanong ko kay Angelica sa kay Sanjo, fresh from the success ng MMFF movie nyo, you're working together right now dito sa bagong series ng Prime. How do you, kumbaga, compare yung character nyo dito? Of course, you're still a mom and dad dito, di ba? Pero ano yung challenges you encounter aside dun sa sign language na ginagawa ninyo? Parang ang hirap mag-acting ng di ba? Na ilabas mo emotion mo through sign language. Challenges you encounter and comparing your character from the past. Mahirap siya i-compare kasi very different talaga siya. Unang-una, from Unmarry, magkaibigan kami dun sa pelikulang yun eh. We don't share a child sa movie na yun. So, dun palang malayong-malayo na. And iba yung tinatakal niya, kahit pa paano may lightness yung movie. With this, straight out drama and suspense lang talaga siya. And what's challenging, of course, is kaming mga actors, somehow umaasa kami sa voice, sa delivery namin, sa mga kung paano namin dinideliver yung mga linya namin. And may impact yung mga yun. So kapag you deliver a certain line, minsan nadadala ka pa dahil dun sa delivery na yun. Or yung co-actor mo nag-deliver ng ganitong linya. And grabe yung impact nun. May iiyak ka, di ba? Or magagalit ka din dahil dun sa sinabi niya yun. But with this, since wala kaming ginagamit na ganun, we use sign language, aasahan mo lang talaga yung expression ng mata nung anak mo and yung connection nyo, yung chemistry na meron kayo. So I think yun yung pinaka-challenging lang talaga. Bukod of course, sa kailangan mo i-memorize yung sign language na hindi naman yun yung mga first language namin. Hindi naman kami pinanganak na alam talaga namin yung mga yun. So, challenging siyang aralin, but of course, habang along the way, nung natututo kami, nakikita mo yung fun part, nakikita mo yung inclusivity nung na kaya talaga siya, kaya mong nung una akala mo mahirap, and may mga mararamdaman ka pang parang, nako, ang ang hirap pala ng buhay nila. But no, pag nakita mo yung joy and yung life na meron sila or kung paano nila dalhin yung mga sarili nila, kakaibang experience din na ma-expose sa buhay nila. Si Sanjo. Ayun, dagdagan ko na lang. Totoo nga na ibang-iba naman talaga yung mga pinaggalingan naming characters sa Unmarry. Hindi ito yung continuation na nagkaroon sila ng pamilya. Yun nga, bukod sa mga technicalities, yung emotion and yung chemistry ng pamilya yung inaalagaan ko. Kasi doon naman talaga kakapit kung ano man yung tema kung ano man ng dulo ng story nitong Silent Noise. Kailangan mag-work yung mga chemistry or connections ng bawat characters, hindi lang ng pamilya namin, ng pamilya ni Tommy, tsaka nila Joem, tsaka ng lahat ng characters. Challenging siya ulit dahil
dito hindi bata pa yung totoong yung anak ko si Sabino. So wala pa rin akong experience na maging magulang ng tatlo na mga ganitong edad na. So iba rin yung dynamics at hindi rin siya ganun kadali na parang automatic alam mo na yung emosyon kasi na-experience ko na. Kasi yung pagpuprotect ko dito sa tatlong to, hindi pa naman yun yung sitwasyon ko kay Sabino. Di ba? Si Sabino poprotektahan mo lang sa mga lamesa, sagdan, mga ganun pa lang sila sa mga totoong buhay na nila. Sa lamok. So, yun yung masarap. Yun yung masarap na journey nung paggawa nitong Silent Noise. Dahil hanggang saan ba ang pwedeng gawin ng isang tao para, di ba, para hindi mawala yung pamilya niya sa'yo kahit na alam mong nagbabawi ka o sa past mo binagawa kang kasalanan. Thank you, C. Yung second question ko for Mutia and for Sijan. You started your career as a child wonder tulad ni Eli, ni KD. Kayo, nakikita nyo ba yung sarili nyo sa mga child actor na mga nakakasalamuhan ninyo? And what are the challenges you encounter during the time na lumalaki kayo? Siyempre walang project kasi bata kayo nagsimula tapos teens na, di ba? Parang dumating ba sa point na kala nyo yun na yung end ng career nyo kasi hindi na kayo child star? Grabe naman yung end of career talaga. Pinapos mo na agad, Alan. Hindi, parang natakot lang, di ba? Nabakante lang naman, parang ganyan. So, it's a two-part question. Let's go to the first one. Ano yung nagiging reaction niyo pag nakakita kayo working with a child actor? Yung Mutia. Si Jan, go ahead. Ako po kasi... Tinatakot nila. Ay, hindi po Lagi ko nga tinuturuan si Katie ng mga magagandang asal, ng mga kabutihan, ng magandang work ethics. Mag-focus ka palagi. I don't know if you heard it, ang dami nag-react. Parang ang daming Parang kontra. ako po talaga yung ganun Ang daming kay kontra. Uy, mismong prod team yung nagkumukontra yata. Ano ba? Hindi po, talaga mabait ganun po si ako. Sijan. Sa ONA lang. Ano lang? Hindi, Narinig ko, ano po na... narinig ko, sabi niya, uuwi ka na naman. Kami, nung bata kami, hindi pa kami uuwi. Oh! Ay, pwede, wala akong ganun. Wala akong sinabing ganun. Ano yung si Sijan po yung type na iyakan mo yung eksena sa mabigat para kay Katie? Matatawanin po niya si Uy, hindi Sabi ko nga sa kanya, Hindi. lulugo-lugo ka na. Oo. Lulugo-lugo na. Tama na yan. Tama na yung tawa-tawa na yan. Di ba tinutulungan ko po siya mag-focus? Kasi yun po yung ina-apply din sa akin dati. So, ina-apply ko din po sa kanya ngayon. Let's hear from the subject. Katie, anong masasabi mo? Paano ka Okay! Then, tinutulungan ko po talaga siya, promise. Katie, tinutulungan ka ba ni Kuya Zijan in some of the scenes? Sa ona. Sa dulo, inaasar ka na. Hindi nga po Kuya MJ, siya pa nga po yung minsan nag-distract po sa akin. Ah, really? Opo. Ayun May po yun. sinasabi si Vinci Ano yun? na tinutulungan. Pagsalitain mo, ayaw mo pa sagutin. Ay, sige, no? sorry. Katie. Sa dulo po, Oo. si... Ang Panginoon na lang po ay nakakatawa. Bakit yung Panginoon? Lagot ka kay bro. Si bro na hahatol sa'yo. Sijan, ganun ka kalala. Tropa ko ba naman yun? Lagot Sumbang ka tayo, bro. lagot ka. But yeah, ikaw, kamusta yung experience working with a child actor? Ako po masaya ako kasi akala ko noon, lagi lang ako yung pinakabata sa set hanggang sa nare-realize ko na, ay hala, may mas bata pa sa akin. Tapos lagi kong hinihiling na sana ka-eksena ko si Katie para kasama ako sa Dole cut-off niya. Pero grabe po, masaya ako na parang may mga bata rin na nabibigyan ulit ng opportunity to do this kind of project na ganito kaganda at ganito kalaki na project po. Kaya ayun, I'm so happy and proud of you. And the other part, go ahead. Aapila? Okay, Gusto ko go. lang din po idagdag kasi nakakausap ko po yung mama ni KD at sobrang natutuwa po ako dahil meron po siyang magulang na supportive sa kanya. Dahil sabi po ni KD sa akin na parang ito daw talaga yung pangarap niyang gawin, gusto niyang umarte. So sabi sa akin nung nanay niya na, sinusuportahan po namin si KD. Kaya nakakatuwa po na
makarinig ng ganun sa isang magulang na gustong suportahan yung anak sa gusto niyang gawin. The support system is really important. The second part of Alan's question was, ano yung ginawa daw ninyo nung medyo parang, growing up, medyo puberty, adolescent, na bakante ng konti? Huwag na yung end of career. Z, nabakante ka nga ba? Ako, honestly, di lang po ako nagkaroon ng mga teleserye. Okay. Pero may mga, po ako, MMK, sa mga ipaglaban mo, mga ganun po. Like mga 2 shooting days. Pero para po sa akin, naging malaking factor po siya para sa career ko. Kasi nagkaroon po ako ng opportunity na mag-explore ng mga iba't ibang roles. Kahit ganun lang, yung ganun lang yung span of time po niya. Yeah. Na nagkaroon po ako ng first week, may ganito akong role, tapos second week, iba naman. Kumbaga na-explore ko po siya. Yun ang naging parang transition period mo, no? Yes po, para naging workshop ko po siya kumbaga. Nice. Yun. Magya, ikaw naman. Ano po ulit yung tanong? Parang ano daw yung parang ginawa mo nung time na parang medyo nabakante? Okay. Opo. Di naman din po. Actually, ang pinaka-rest lang po na nagawa ko is nung nag-pandemic po. Before ako 16, 15, parang ganun po. How old are you now? 19 po. Okay. Parang yun lang naman po yung span na hinintay kong months para po makapag-shoot ulit. Oo. Yun. And then Medyo- puro online lang din po yung ginagawa ng mga online shoot, mga online show, mga ganyan. Ayun Right. po. Nice. Alan? Thank you rin. Okay na si Alan. Okay. Next is a question from Alex Brosas. Alex, gusto mo ako na magtanong? Where's Alex? Ako na? Okay. Ang question is for Angelica. What is your character indicative of? Spell. Alex, ikaw na mag-spell. No, what is it a sign of or a symptom of yung character mo? Ano yung parang gusto niyang ipahiwatig? Nung character, well, kasi, she can't spoil it, but based on episode 1, ano yung parang gustong ipahiwatig nung pagiging nanay mo kay Well, Kaylee? ano naman siya, talagang katulad ng lagi nating pinoproject, di ba? Ang mga ina ay talagang kapag anak o mga anak mo ay nalalagay sa argabyado, anak mo nangangailangan sa'yo, talagang ikaw yung makikipaglaban ng patayan sa kanila, Tama. di ba? Yun nga yung parang hanggang saan nang kaya mong gawin para kumbaga, para sa pamilya mo. Tama. Ano ang mga kaya mong gawin para sa pamilya mo. So, I think yun lang naman yung ano niya, yun yung kumbaga roots Right. ni Jack. Yung second layer niya is being a friend to someone who died. Yes. Diba? Yes. So ibang aspect na naman. Correct. Third layer naman niya is yung tingin mo kay Sancho nung sa teaser na pinakitang Anton na daw yung narinig na pangalan. Mhm. Diba? So parang nakikita namin no? Napapansin na namin direct onat yung iba-ibang layers ng... Yes, isa-isa siyang binabalatan eh. Right. Parang nakikita niyo yung parang isang babae na halos wala naman, she's not giving away anything, parang walang pinapakita naman din masyado pa hanggang sa isa-isang natatanggal yung mga layers niya, Right. hanggang numinipis yung nakikita at makikita niyo sa kanya. Ganda. Kay Z din actually, parang, ano ka ba, mabait ka bang asawa? May past ba kayo ni Mylene? Diba? Parang gano'n na rin Z Parang mabuti ka bang tatay? Mabait na asawa at mabuti Kasi yung na tanong ni masin. Angelica sa'yo, namatayan tayo, yan ang tanong mo. Di ba ginanon ka niya? Yes, dahil mabait siyang tatay. Kailangan niya Maghanap ng... agad ng tutor. Oo. 3 hours ago namatay yung tutor. Maghanap na tayo ng tutor. Mahirap maghanap ng tutor ngayon. Yaya ka, mahirap yun eh. Reality! That's a good point, di ba? Reality check yung yung tatay, di ba? Yun yung talagang exciting dito. I Ay, know. gumagawa kami ng scene. Kung mapapansin nyo, sa episode 1, tinatanong nyo kami ngayon yung mga characters namin ng Yes. Jessica, ni Joel. Pero ang dami pang mga characters dito na baka pwede nyo ring paghinalaan or Tama. kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa storya. Tama. Pinaghihinala ako nga si Zijan eh. Talaga po. Bakit ganun yung mo? Wag galit, apektado. Bakit ganun yung asta mo nun nung kinakausap mo si Joem? Naku po, MJ. Episode 1 pa lang. 9 more episodes pa. Ilang episodes ba to? 10 episodes. 10 episodes. So, 5 Ang dami- weeks. Ang dami pa pong ma-unfold na Okay. bawat
dilemma ng bawat character. So, yun, Right. abangan po ninyo. Sana po. It's such a good thing na napanood namin yung episode 1. So parang ang dami namin nadadaldal ngayon Yes. na, di ba? Aliana will ask the next set of questions. Asan si Aliana? Ayun. Aliana, you're from where? Push! Sa ABS-CBN. Go ahead. This question is for Zandra and Angelica. So, yung mga past projects nyo na